Yo, what's up? Nagbabalik tayo dito kay AJ Bike Shop. Dito yan, sa may Sampaloc, no? Sampaloc. 680 Dalupan Street. Ayun. Yo, what's up mga alien? Nagbabalik tayo dito kay AJ Bike Shop sa may 680 Dalupan Street, Sampaloc, Manila. So, kung natatandaan nyo, kung napanood yung mga content ko dito, kay Sunpit Invincible, Sunpit Universe, and Sunpit Lunar, yung tatlong yon ay meron na akong bike check. Sa video na to or sa content na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung pinakasulit sa kanilang tatlo. Ito si Sunpit Lunar, ito naman si Sunpit Universe, and ito naman si Sunpit Invincible. So ano nga ba yung pinakasulit bilhin dyan? Para sa inyo nga mga naghahanap natin dito sa tatlong na Sunpit na road bike na nakita ko dito kay AJ Bike Shop. So meron ditong Sunpit Lunar, Sunpit Universe, and the Sunpit Invincible. Ulitin ko, meron na akong bike check niyan ng bawat isa, nandyan lang sa YouTube channel ko, so be it. Ang content natin dito, alamin natin kung sino nga ba yung sulit sa kanilang tatlo. So simula tayo dito sa Sunpit Lunar. Ito kasi yung pinaka-bike budget dito sa kanilang tatlo. Ito si Sunpit Lunar, unahan ko na kung gusto nyo ng frame lang nito or frame set, meron to. Mamaya papakita ko sa inyo, pero quick budget muna natin to. Ang maganda kay Sunpit talaga, ito, yung frame niya, ang ganda ng pagkakagawa, may glitter effect dito. Ayan, metallic white. Kung makikita nyo sa video na yan, ayan, yan yung wala sa ibang brand. So si Sunpit ay ganyan talaga gumawa. Maganda yung decals niya. Napaka-simple. Plain lang dito, tapos may Sunpit down tube. Sunpit lang din dito. Tignan niyo yung glitter effect dito. Ayan, may shining and shimmering dyan na glitterings. Pag ginawa ka natin, may texture siya, pero parang siyang naka-emboss na dito or nakadikit na rin. And yung cable routing, meron sa kanyang down tube, left side, right side, meron din, top tube ay meron din. So naka full internal cable routing, head tube nito, ayan, tapered na rin dito. Sa kanyang down tube, hindi naman kataba yung down tube niya, sakto lang. Ayan, para daw siyang pinitpit na sa pandesal sa umaga. Yung ano niya dito, ay makinis na rin, makinis dito, makinis na rin. Lagay natin ang ulam, meron sa kanyang down tube, NC tube. Yung FD na ginamit dito, ito yung kauna-unahang Sunpit na nakita ko na ito yung nakalagay. Tignan nyo. Sensa P. Ang huling na bike ko yata na may Sensa P, si Gran Fondo, kung di ako nagkakamali, or Gimera. Ito si Gran Fondo or Gimera yata. Ito, si Sensa P ay ginagamit namin pala ni Sunpit. So nakakalamp siya dito, 50-34 Halotech. Meron lago sa pumunta sa mundo nila Eugene, PR5, Xenix. 172.5 yata ang size nito. And yung kanyang chain ay stock lang din dito. So 10 speed yan. Yung RB nito ay Sensa P din yung ginamit. Dito naman tayo sa sprocket niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang ginamit dito ay 11, 28 teeth. So 10 speed, 11, 28 teeth. Yung hubs naman nito ay, kung doon nagkakamali, A and B yung ginamit dito, alloy and silver na rin. Spokes nito ay 4, 8, 12, 16, 20, 24. So 24 yan, likod at harap. Ito nga pala ay naka-presta valve na rin. Double wall alloy rim and A and B na rin yung ginamit. Ito yung kanyang brake line. Ayan, kita-kita nyo dito. Yung gulong ay ZST-STAR 700 by 25C. And ZST-STAR din, CST-STAR yung kanyang brake caliper dito. Sa likod, 160mm. Sa likod naman, quick release din to. Seat post naman, dahil rollback to 27.2 alloy, 350mm stock pedals. Upuan ay Zeus. Yung harap naman, gusto ko yung tinidor nito, alloy na. Eh, hindi siya ganun katabaan. Ayan, Sunpit na rin. Nandito yung glitter effect niya na Sunpit. Yung wheelset sa unahan, same sa likod, 24 spokes. Naka-presta valve na rin.
ANB double wall. Kita-kita yung brake line dito, hindi nga lang yung silver na brake line. CSTR 700 by 25C and quick release. Ito naman yung kanyang brake caliper sa unahan, Z-Star. Dito naman, Guinea, I think silver na rin yung ganito, ni Sanpid. Ito naman ay 90 to 80 mm alloy. Clamping 31.8. Yung kanyang drop bar naman, may pagka aero. Ayan, meron siyang palmarès dito, pero hindi siya yung literal na flat. May palmarès lang siya. Pero alloy na, 420 mm. And yung base turn nito, ay Sensa-P. So, 2 by 10 speed yan. So, yung presyo na, sabihin ko mamaya, ito yung sumunod na budget dito, kay Sanpid Universe. Ito si Sanpid Universe naman, yung frame nito ay kulay pink and may halong violet. Yung mga sizes nga pala nito itong size nito, papost sa screen mamaya, tsaka ito, tsaka yan. And yung mga column na available sa kanila. Ito ay iba yung frame niya dito kay Sanpid Lunar. Ito napakasimple lang. Ganyan lang siya. Ayan, flat dito. Ayan, ito yung mas pinasimple na budget. Ito yung medyo may pagkaano dito, design. Ayan, may kanto dito. Ito yung flat, may kanto. Another dito yung pabilog na ganoon. So may design yung kanyang top tube. Nandito yung Universe. May glittery effect din yan. Dito wala na, napakasimpleng din. Decals, yung size nito ay large. So medyo nasa 50 yata to. Ayan. So makinis na rin yung frame nito. Yung down tube niya, mas mataba compare dito kay Lunar. Ayan. So Lunar parang safeguard na bagong bili. Ito naman, para siyang mambunete. Ayan, parang may pagkabilugin pero may mga kanto-kanto. Ayan, Sanpid, ito yung glittery effect niya. So napakaganda talaga ng frame ni Sanpid pag may mga ganyang effect. Ito naman yung lagay natin ng ulam, isa, dalawa, head tube. Ayan, tapered na rin. Yung cable routing. Ayan, hanapin nyo kung nasaan. Yung cable routing yan, hindi nyo makikita kasi nga nakatago yan. Nandito yan, sa kanyang stem. Ayan. Nandito yung cable niya ng FD and ABD or yung kanyang mga SPI cables dyan. Ayan, nakatago na, integrated na yan. Yung kanyang stem and drop bar. Dito naman, FD is Shimano 105 R7000 5034 PR5 Xenix Halotech. Meron lago sa pumunta sa mundo nila Eugene dito. And ito naman kay MC kung di ako nagkakamali sa chain nito ni Sanpid Universe. Dito naman tayo sa 105 na FD. Ayan. So, alam niyo na, pag FD, RD, ay 105, STI is 105 din. Ayan. Yung cable niya dumaan dito. Naman sa ilalim. Ito. Naka-interm na dito dumaan, Although, alo yung frame nito, pero dito dumaan yung kable niya. Medyo challenge lang to pag nagpalit ng kable ng RD. Ito naman, 11 speed, 11, 32 teeth yung ginamit dito. Kasi sprocket na rin. Yung hubs naman ito ay ANV. And ANV, alloy, and seal bearing na yan. Ito naman, yung spokes niya ay 4, 8, 12, 16, 20, 24. So 24 yung likod, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20. So, 24 yung likod, 20 yung kanyang harap. So, dito sa gulong, ay 700 by 25C din to. Ang ginamit na gulong sa kanya ay ZST Zardin. 700 by 25C and yung kanyang double wall alloy rim, may glitter effect din dyan and naka-prestable din yan. Sa seat post, 27.2, parehas lang ng seat post na ginamit dito. Kay Sanpid Lunar, ayan, 350mm yung haba, stock pedals. Yung upuan, Zeus. Ito yung Zeus na upuan na mayroong cooling system na itlog nyo or labasan na utot dito. Ito yung Zeus na wala. Ayan. So, upuan nito ay mayroong ganyan. Butas dyan, cooling system na itlog nyo, ayan. Yung frame niya ay alloy and yung fork niya ay carbon Lodi. Ayan, yung carbon nito na fork ay naka 2 axle na and yung likod nito ay naka quick release. Ito nga pala ay cable actuated hydraulic. So pag sinabing cable actuated hydraulic, yung pull niya dito sa brake ay cable
Yung hydraulic, nasa piga. Ito yung hydraulic part niya. Ito yung cable niya. So, yan yung cable actuated hydraulic. Sa stem naman niya, ay integrated na. Yung headset ito ay Silvero na rin. Ayan. Integrated na yung kanyang drop bar and yung stem niya dito magkasama na. Yung cable routing, nakatago. Ayan. And yung kanyang brake and shifter or STI ay 105. Okay, dito naman tayo kay Sunfeed Invincible. So, sa tatlong kinweek bar check natin, ito yung pinaka pagmalakasan. Kasi yung fork nito, yung frame, and yung kanyang seat post ay carbon na yan. So, yung frame nito, kita nyo naman dyan, carbon. Maganda yung kanyang geometry. Hindi ko na alam kung carbon T1000 to or 900, 800. Wala siya nakalagay. Pero ito ay full internal cable routing. Isa sa kanan, sa kaliwa, dalawa. Ito naman ay large, 52. Yung ginamit naman dito na FD ay Shimano 105 R7000D. Dalawa yung lagay natin ng ulam, isa, dalawa, C-tube and down tube. Dito naman ay 50-34 RPL. Ayan, 170mm. Yung chain nito ay KMC kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko dyan. Yung RD naman ito ay Shimano 105 R7000 and 11 32 teeth yung ginamit dito. Yung hubs naman ito ay ANB din, alloy seal bearing. Ito naman ay yung spokes na or nipples ay 24 and 20 sa unahan. Ayan, so parang ganito rin yung kay Sunfeed Universe. Yung port nito ay ano na rin, carbon, cable actuated hydraulic and naka-floating rotors doon yan. Ayan. So naka-floating rotors to doon. Kita tayo sa kanyang seat post. Ito ay carbon din. Ayan. Yung upuan naman ito ay pili ko parang ANC rin ito or juice. Ayan, hindi ko makita. Anyway, cooling system ng itlog nyo din. Sa unahan, same lang. Cable actuated hydraulic. Head tube tapered. Hindi nga lang ito integrated. Ito lang naka-integrate sa kanila. Ayan. Alloy seal bearing, yung headset, 80mm, clamping 31.8. Yung stem, 420mm, may pagka-flat. Yung kanyang drop bar dito. And STI naman ay Shimano 105. So, magkano nga ba ito mga alien? Ito, nasa 20,000 pesos yung SRP nito. Ayan. Si Sunfeed Lunar. Ayan. Ito naman, si Sunfeed Universe nasa 49,000 ang SRP nito. Pero lahat to, may mga tawad pa. May mga last price pa yan. Kontakan nyo sila sa number na nasa screen nyo ngayon kung gusto nyo itong mga to. May mga last price pa yan. Ang binibigay ko sa inyo mga SRP. Ito naman, si Invincible nasa 67 yata ito kung hindi kakamali. Ayan. So meron pa yan mga last price mga alien. So yung mga price na nasa screen nyo ngayon. Ayan, para hindi kayo maligaw. May mga last price pa yung mga alien. Like, comment, subscribe mga alien. Kung kayo pipiliin, ano yung pinaka-pipiliin nyo dito kung may budget kayo ganito. Nasa 6K. 6K. 60,000 pesos mga alien. Itong nasa 20 ba? Ito nasa 40 o ito nasa 60 mga alien. Ano ang pinaka nagustuhan nyo dyan? Like, comment, subscribe, so be it. I love you. Signing out.